Mga ka-sport, isang mas organisadong batang gilas ang papasok ngayong taon. At kasabay nito, isang malaking issue sa PBA ang umusbong. Handa na ba ang Gilas U18 na higitan ang Golden Batch ni Kai Sotto? At sa TNT, oras na bang palitan si Bolbol ng isang NBA All-Star tulad ni DeMarcus Cousins? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. The ball up top against Williams. One-on-one basketball here. So much room for Ball. And Ball gets the basket! Mainit na usapin ngayon ang preparasyon ng Under 18. Ayon po sa mga Sports Insider, mas organisado raw ang sistema ngayon kumpara noong panahon ni Kai Sotto, Carl Tamayo at AJ Edu. At bakit nga ba? Dahil matapos ng ilang taon, muling isasabak ang isang Young Gilas team sa Phil Oil Cup, isang mataas na antas ng kompetisyon laban sa collegiate teams. So, experience against college team. Hindi biro ang aarapin ng Batang Gilas ngayon ha. Makakalaban nila ang mga powerhouse team tulad ng University of the Philippines, UST Growling Tigers, Ateneo Blue Eagles, Adamson Soaring Falcons. Ito ay malaking training ground dahil mas matured at mas physical ang mga kalaban. So ngayon, ano ang weakness? Point guard position ba? Pero hindi perpekto ang lineup ha. Ayon sa mga feedback mula sa scrimmage kontra De La Salle Green Archers, kulang po sila ng legitimate point guard. Noong panahon ni Kai at AJ, solid ang guard rotation. Ngayon, kailangan pa itong buuin. At isang pangalan ang lumilitaw, walang iba, si Chog Moral. Siya raw ang posibleng magdala ng playmaking role para sa team. So dito naman tayo sa big man and depth. Sa big man rotation na naman, sapat para sa SIBA level. Pero ang tanong, kaya ba nilang makipagsabayan sa international bigs? Sayang man na ibang prospects na hindi nakasama, pero ang Phil Oil Cup ang magiging tunay na sukatan ng kanilang kakayahan. So ngayon, ang Southeast Asia competition, hindi rin nagpapahuli ang ibang bansa ha, katulad ng Thailand na maglalabas daw sila ng foreign-based talents. Pati na rin ng Indonesia, puspusan na daw ang kanilang training. Pero sa ngayon, Batang Gilas pa rin ang inaasang maghahari sa SIBA. Ngunit malinaw ang paalala, walang kampante, kailangan trabaho pa rin. Ang Phil Oil Cup din ang magiging basihan sa pag-trim ng final lineup mula po sa 20-man pool. May darating pang overseas player ha, pero ang edge nasa mga matagal nang nagtitraining at dito masusubok si Chog Moral. Maraming kritiko ang nagsasabing pang small tournament lang daw siya. Kaya ngayon, oras na para patunayan niya ang kanyang sarili sa international stage. So dito naman tayo sa TNT import issue. Cousins na ba talaga ang solusyon or si RHJ? Samantala sa PBA, umiinit ang issue ng TNT tropang 5G matapos ang kontrobersyal na aksyon ni Bolbol. So ngayon, attitude issue. Matapos ang digit na laban kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters, naiulat na itinapon ni Bolbol ang kanyang jersey. Dahil dito, maraming fans ang nagtanong, professional ba ang ganitong asal? So dito naman tayo sa kanilang team chemistry problem. Kahit may decent stats si Bolbol, hindi pa rin sapat para manalo ang TNT. Lumabas tuloy ang mas malaking issue, ang team chemistry. May nagsasabing naging one-man show ang sistema at dito na pumasok ang tanong, papalitan na nga ba siya? So ngayon, DeMarcus Cousins to PBA. Eksaktong timing ha, free agent ngayon ang dating NBA All-Star na si DeMarcus Cousins. Dating dominanting big man sa NBA at matagal nang interesadong maglaro sa Asia. Naalala nyo ba si Dwight Howard? Ganito rin ang hype noon. So dito naman tayo kay RHJ. Willing daw siyang bumalik sa TNT? Sa tingin nyo mga ka-sports, kaya niya ba niyang buhatin ang TNT ngayon? So ngayon, perfect fit para sa TNT. Kung TNT ang pag-uusapan, kailangan nila ng leadership, experience, team first mentality. At ito na ang pwedeng dalhin ni Cousins. Hindi lang scoring, kundi presence sa loob. Habang kay RHJ naman, no, kasama nila noon ang mala Kobe Bryant na si RHJ, no? Mataas din ang leadership, meron ding experience at kayang bumuhat ng kanyang team. Sa tingin niyo mga sports, sino ang perfect fit sa TNT? Si DeMarcus Cousins o si Rondé Hollis Jefferson? I-comment nyo lang po sa baba. So dito naman tayo sa fan engagement. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga sports, dapat na bang palitan si Bolbol? At anong team ang bagay kay DeMarcus Cousins sa PBA? TNT lang ba or
bagay sa ibang team. I-comment nyo din sa ibaba. So ngayon mga ka-sports, isang bagay lang po ang malinaw. Sa Gilas, hinahanda na talaga ang future. Sa PBA, hinahanap ang tamang peraso para sa panalo ng TNT. At sa mga susunod pang linggo, lahat ng ito malalaman po natin. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng update, like, subscribe at hit ang notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Laban Pilipinas, puso, supan. Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!